Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Banat Bayat. Ito na nga, pag-uusapan na po natin ang mga issue sa lipunan. Pag tama, malakpakan, pag mali, banatan. Nako, mainit po ang mga issue ngayon kasi alam naman po natin yung nangyari sa confession ni Senator Amy Marcos. Kung hindi nyo pa po napapanood yung aking reaction doon, naku po, ang dami nyo nakakaligtaan kung hindi nyo po ito napanood. Panoorin nyo po yung aking reaction po dito kay Senator Amy Marcos. Pero ngayon, sa mga kaganapang nangyayari, matitindi ho talaga. Salagang malulupit po ang mga kaganapan ngayon Kasi alam nyo, ladies and gentlemen pagkatapos po, isipin nyo to pagkatapos na magkaroon ng pagsisiwala si Senator Amy, yung iba nananawagan ng hair follicle. Ako hindi ako naniniwala na dyan. Una, bakit kanyo? Number one, kahit manawagan kayo, yung si Marcos talagang makapal na mukha niyan. Sabi ko nga sa inyo, malamang sa malamang, anesthesia ang vitamins niyan. Ibig sabihin, bakit anesthesia? Walang pakiramdam Kapalan na lang ng mukha to Kapatid mo na yung nagsabi sa yung addict ka, tapos ayaw mo pang bumitaw? Kapalan na ng mukha to. Kaya naniniwala ko, hindi yan, kahit sa ilang beses yung panawagan ng hair follicle, hindi na magpapa-hair follicle yan. Pangalawa, hindi na natin kailangan ng hair follicle. Ayan na mo po mismo yung kapatid na nagsasabing, ako, nakita ko, naglilinis ka ako ng mga droga Pagkatapos niyang bumatak, naglilinis ka ako. Yan is enough evidence. Why? Kasi witness siya Yan ay resibo na. Hindi mo na kailangan ng hair follicle para i-confirm. Ito, witness na mismo. At yung witness, hindi yan witness na opposition, hindi yan witness na kalaban sa politika, hindi yan witness na gwardya, o di kaya witness na taong bahay, o yung tawag yung tumutulong sa bahay. Hindi ho. Yung witness ay yung kapatid. Kaya ibig sabihin, confirm. Wag na tayo manawagan ng hair follicle, confirm na po yan. Ito ho'y hindi haka-haka, confirm na po yan. At hindi po ako nagsabi, si Senator Amy. Kapatid mismo. Mula bata, hindi ho si Auntie Claire. Si Auntie Claire, ng tutsang kalabaw. Kailan lang nakilala yan Ewan ko ba, kailan lang nakilala. Gusto atang pumasok sa pamilya ng mga Marcos at magpalit ng apelidong Marcos. Diba? Ito ho, kapatid. Mula pagkabata hanggang pagkatanda, hanggang kampanya, kasama. Siya na mismo nagsasabi, di ba? So ano pa ang kailangan nating kumpirmasyon? Wala na. At putang ina, kahit walang USB. Ito na naman tayo sa kletseng USB na yan. Hindi kasi ang putang inang USB na yan. Nakaburat kasi ang mga kusino man sumasalsal dyan. Again wala akong pakialam. Lahat siyang kaibigan ko. Pero pinagbibintangan daw tayo na kaibigan natin, pinagtatanggol ko si Kati Binang, anak kayo ng weteng. Mas madalas ko makasama nga sila Joey at saka yung grupo nila kaysa kay Kati Binag Si Kati Binag, minsan lang pumunta yan sa show namin. Absent palagi. Diba? Ba't ko pagtatanggol yan? Hindi ko pagtatanggol yan. Ang akin lang, nandito na tayo sa momentum Eto na tas tangina, papasok pa yung kung ano-anong awayan. Anong kaletsehan yan? Diba? Hindi kayo sumagot sa akin. Anong kaletsehan yan? Bakit kayo? Kayo mga nakikichismis dyan. Hindi naman kayo involved, nakikichismis kayo. Bakit nyo gusto salsalin yan? Alam mo ka bakit? Kasi chismosa kayo. Mas gusto nyo yung usapan ng kapitbahay kaysa sa usapan ng bayan. Tama, mali. Banat bay, mas enjoy naman yung kapitbahay namin na may kabit. Kaysa yung bansa natin. Diba? That's a culture na tayong merong mga Pilipino, mas gusto natin ng chismisan kaysa sa tunay na issue. Diba? Yang na yan, ano ngayon? Halimbawa lang, hindi ko alam, hindi ko nakikita. Halimbawa, si Kati Binag nagpalabas na, ito USB. Wala akong pakialam. Ano yun? Wala na yun Ang importante dito, si Zaldico, sinabi niya, di ba? Nagdi-deliver siya, inutusan siya ng presidente. Na-confirm ngayon to sa pamamagitan ni Senator Amy. Sinasabi niya, lulong ang aking kapatid. At dahil sa pagkalulong, mali-mali na ang desisyon. Kaya na lang din nasira, nagkaroon ng korupsyon sa Pilipinas.
Yun ang importante pag-usapan. Hindi yan inang USB na yan. Hindi yan awayan ninyo. Alam mo kung bakit? Ego yan eh. Yan ang katotohanan. Ego lang yan ng mga vlogger. Kayo naman, enjoy na enjoy. Sa ego ng mga vlogger. Sino ba bida? Sino ba una nagsabing adik si Marcos? Sino ba? Ego nyo yan eh. Inang ego yan. O di kayo na bida, kayo na sikat, kayo na nakasabi. Huwag nyo nang pansinin yung mga yan. Etong mga vlogger na to, huwag nyo nang pansinin. Kahit ako, huwag nyo na akong pansinin. Ang issue dito, yun ang pag-usapan natin. At itong pag-uusapan natin ngayon. Ano yun? Etong si Bersamin. Diba? Etong si Bersamin ay nilinaw niya na hindi siya nag-resign, siya ay sinibak. Bakit kanyo? Yan ang tanong. Hindi kasi, tandaan ninyo ha, after ni Senator Amy, ilahad ang katotohanan. Isipin nyo mabuti to ha, after niyang ilahad lahat ng katotohanan, eto na naman si Pinky. Naman si Pinky ganyan. Nag-privilege speech. Eto mga pangalan, bla 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 bla. Di ba? Kasama na rin dyan yung sinakyan niya yung kay Zaldico na yung si Bersamin, di ba? Para mas makumpleto yung script nila, para hindi naman masyadong halata na pinagtatakpan ni Lacson si Marcos, kukunin niya yung iba't ibang bahagi ng mga testimony ng mga nag-aakusa kay Marcos para mukhang katotohanan. Yung sinabi ni Zaldico na si Adrian Bersamin, na which is pamangkin nung pamangkin niya ni Executive Secretary. Ano ibig sabihin nun? May pamangkin si Executive Secretary, babae. Yung babae na yon pamangkin yung si isa. So sa madaling salita, ikino-connect nila ngayon kay Bersamin. Kay Yusek Bersamin. Kay Executive Secretary Bersamin, yung Adriana Bersamin. Kino-connect nila ngayon yan. Para pag natanggal si Executive Secretary Bersamin, malaking issue ngayon yan. Pag malaking issue, ibig sabihin yan mga kababayan, pag-uusapan yan, mawawala na ngayon doon sa usapin ni Senator Amy Cuno. Yan ang akala nila. Na kakalimutan na natin yung issue ni Senator Amy. Kaya nagpasabog sila. Alam nyo mga kaibigan, yung pasabog ni Senator Amy, napakalaki niyan. Kaya kailangan may malaking malaglag para yun ang pag-usapan ng media. Ngayon, kaliwat kanan na pinag-uusapan ng media, etong si Bersamin. Kesyo sinibak. Okay? Kasi nga daw, etong parang ang dating, di ba yung si Adrian ang isa sa gumamit daw sa pangalan ni Marcos para humingi ng insertion. So parang ang sinasabi nila, walang kinalaman sa lahat na ito si Marcos, na gamit lang ang kanyang pangalan. Yan ang script nila. Gago! At para magkaroon ng dating yung script nila, kailangan may masibak. So sinibak nila si Executive Secretary Bersamin na hindi po ito masasabi nating impossible. Bakit? Ginawa na nila yan eh. Every time may issue, lagi silang nag-aano ng malaking issue. Kaya nilang ilaglag kahit yung pinakakaibigan nila. Sino ho yun? Si E.S. Rodriguez, si Attorney Rodriguez. Yan ang talagang kasangga ni BBM nun. Pero para mawala yung issue dun sa importation, naalala nyo nun? Yung issue ng importation na nabuking? Kesyo, sinisi nila si Attorney Rodriguez o si dating ES, di ba? Dating ES na si Attorney Rodriguez. Ngayon, para mawala naman yung issue at hindi mapunta kay Marcos ang turo nitong insertion na sobrang laki, itinuro ngayon itong si Executive Secretary Bersamin. Kaya nga ako, alam mo, this is my plea to, tatlo kasi yung nag-resign, si Bersamin, si Pangandaman, at saka yung isa pa. Ko sa inyo, mag-tell all na kayo. Kasi inalagaan nyo yung pangalan nyo eh. Reputasyon nyo yan mga kapatid. Reputasyon nyo yan. Binaboy ni Marcos. Bakit? Gusto lang makaligtas. Kaya kung ako sa inyo, sabihin nyo yung katotohanan. Nananawagan ako kay dating Secretary Pangandaman at saka itong si dating Executive Secretary
Bersamin, mag-tell all kayo. Kasi kung hindi, dudurugin kayo eh. Dudurugin kayo hanggang wala na kayong pangalan na bit-bit na hanggang sa apu-apuhan ninyo, ikahihiya kayo. Gusto nyo yun? Gusto nyo yun? Wag! Bakit? Dihado kayo doon, Barad. Kung ako sa inyo, magsalita na kayo doon sa mga issue. Alam nyo yan eh. Imposibleng wala kayong alam. Alam nyo yan. Tell all. Let the people decide your fate, not Marcos. Ulitin ko. Pag nagsalita kayo, tao ngayon ang magbibigay ng kanilang opinion kung ano ba talaga kayong tao, anong klase kayong tao, kung ano yung reputasyon nyo. Huwag nyong hayaan na si Marcos o si Romualdez ang magdikta ng reputasyon nyo. Yan ang mangyayari pag tumahimik kayo. Durog ang reputasyon nyo. Gusto nyo ganyan hanggang kunin na kayo ni Lord? Diba? Kasi lahat naman tayo mamamatay, kukunin tayo lahat ni Lord eh. Ang maiiwan lang, hindi yung kayamanan, hindi yung title, wala siya mawawala. Yung reputasyon, importante yan. Diba? Kaya huwag nyong hayaan basagin ni Marcos yung reputasyon nyo. O pakinggan nun natin tong balitan to ha. Balikan po natin si News 5 anchor Cheryl Cosim kaugnay sa paglilinaw ni dating Executive Secretary Lucas Bersamin na hindi siya nag-resign. Cheryl, ano pa mga sinabi ni Bersamin sa panayam mo sa kanya kanina? Ziggy, yun nga ang unang-unang nilinaw sa atin ni dating Executive Secretary Lucas Bersamin. At ang kanyang sinabi ay may tumawag sa kanyang malapit na kaibigan para nga sabihin sa kanya na he had to go. At take note, ladies and gentlemen, binasa ko yung statement niya. That person, whoever that person is, hindi galing sa Office of the President. Tingnan nyo kung gaano kababoy ang ginawa ni Marcos dito. Even the decency of firing the person, hindi niya kayang gawin. Kasi, lagi ko sinasabi sa inyo noon pa eh. Etong si Marcos, takot yan, mahinang nilalang yan pagdating sa confrontation. Sino nagsabi sa akin yan? Si Pangulong Duterte. Sinabi niya sa akin yan, takot yan sa confrontation. Hindi niya gagawin yan. Takot yan, gagamit yan ng iba. Ang tanong, eto. Kung hindi galing sa Office of the President, galing kaya sa Office of dating spokesperson? Ay, dating speaker pala. Sorry. Hindi kaya galing doon? Kasi ako may hinala ko. Ito, this is just a kutob. Ika nga. Kutob ko galing kay speaker eh. I mean, dating speaker Romualdez. Feeling ko lang naman. This is not a fact. This is just an opinion. Feeling ko, ang nagsibak dito, o yung nagsabi talaga kay Marcos, insan, sibakin na natin ito si Bersamin para malaking issue. At iipitin tayo nito, unahan na natin. Kasi ngayon, tandaan ninyo parang chess ngayon. Alam niyo yung chess? Hindi yung dito. Iba yun. Bastos ninyo Chess! Yung ganon. Kasi yung ganyan, gayaan, yung laro. Parang chess yan, unahan yan. Diba? Unahan, makain, mamatay yung mga ganon. Tawag doon, yung mga rookie, yung mga kabayo, yung mga bishop. Diba? Unahan yan Unahan makakain. Pagka inunahan na nila ito, kasi tandaan ninyo, nabanggit. Diba? Nabanggit ni Zaldico yung parang kamag-anak nito. So, kailangan na nilang unahan. Double purpose Unahan na nila bago pa magsalita, dudurugin na nila yung imahe, reputasyon durug na, para pag nagsalita, isa lang ang sasabihin, kasi involved. Kasi sinibak. Ganun yan Pangalawa, sa uunahan, kaya nila gagawin yan para malaki yung issue. Pag malaking issue, tignan nyo, wala na si Senator Amy. Tapos ang packaging pa nila kay Senator Amy, desperado daw. Oo, desperado si Marcos. Desperado siyang maligtas yung kanyang kapatid. Desperado siyang maligtas mula sa droga yung kanyang kapatid. That's desperation, ladies and gentlemen. Totoo yan, desperate siya. Kahit din ako kung alam ko yung kapatid ko lulong. Totoo naman, di ba? Kayo, kapatid ninyo lulong. Iba nga sa inyo, ano gagawin? Honestly, marami akong kakilala at nalaman na kwento na ganun ang ginawa nila nung panahon ng war on drugs ni PRRD. Inunahan nila yung kapatid nila. But not because wala silang pakialam dun sa kapatid nila.
inunahan nila, isinuko nila yung kapatid nila, inilantad nila para hindi mapatay o di kaya mamatay sa overdose. It doesn't mean sinisiraan yung kapatid nila. Ano yun, tangina, dinala mo yung kapatid mo. Etong kapatid ko, lulung eh. Sasabihin sa'yo ngayon ng pulis, desperado ka naman. Ulul, hindi ganun yun. Kaya inunahan para mailigtas yung kapatid sa kapahamakan na maaaring matigok dahil sa yung mga drug lords noon, pinapatay na nila yung mga pusher. Pangalawa, para mailigtas sa overdose. Alam nyo ba yung istorya ng isang model? Naku po! Dami ko alam dyan, Brad. Mamaya pag-usapan natin yung model na yan. Ay! Sus! Patay tayo dyan. Banat ba? Yun yung mga words na narinig niya dito sa kanyang malapit na kaibigan. Tinanong pa natin siya kung ano pa yung mga ibang detalye ng napag-usapan nila. Hindi niya na ito ibinahagi sa atin. At hindi raw siya, ang sinasabi niya ay na parang nabunutan pa nga daw siya ng tinik. At ito daw ay prerogative ng presidente na palitan siya. At yun nga, hindi totoong nag-resign siya out of delicadeza. Magandang araw pakinggan pero hindi ito totoo. Ang tanging sulat na pinadala niya ay yung sumusunod siya sa prerogative ng Pangulo, walang resignation letter. Yan! Tingnan natin ang pahayag ni Bersamin. Magandang pakinggan yun pero hindi naman yan ang nangyari. Kung out of delicadeza na nag-resign ako, di mayroon sanang sulat sila na lalabas. But they accepted nothing. Nako! Dating Bersamin, baka bigla may lumabas na sulat. Si Auntie Claire. Alam mo naman si Auntie Claire, ang tagapagligtas ni Marcos. Baka may labas, oh eto, may resignation letter. Alam mo naman yun. Ingat ka! De, pero at least inunahan niya na. Wala akong resignation letter. So talagang sinibak siya. Fired. Ika nga. And again, wala man lang decency yung pagsibak sa kanya. Walang honor, ika nga. Bakit? Pinadaan sa iba? Anong katarantaduhan yun? Okay sana kung pinadaan sa... although siya na yung pinakamataas sa secretary. Kaya nga executive secretary. Sana man lang kung pinadaan siguro sa asawa, halimbawa. Wala na tataas sa kanya, hindi asawa eh. Diba? Sana kung ganun. Hindi eh. Hindi galing sa Office of the President. Ang bihirang buhay, Reo. It was very clear that I had to go. Ako naman, hindi naman ako linta. Nako po, patay tayo dyan. Gago! Bakit? May kilala po ba kayong linta? Ako may kilala akong linta. Di, alam nyo, kahit pa paano, yung respect ko dito sa mama na to, umangat eh. Alam mo yun? Kahit pa paano, kasi at least, eto, hindi siya yung nanahimik, di ba? Hindi siya yung nanahimik at ayaw, huwag na tayo maano dyan, bahala na lang sila dyan kung ano gusto nilang gawin sa akin, kung ano gusto nilang palabasin. Hindi. Sinabi niya ang totoo. Sinabi niya ang totoo na sinibak siya at hindi yung presidente nagsibak sa kanya. Di ba? Oh, ganun. At least sinabi niya yun. At least, hindi siya parang linta. Gago! Ako may kilala akong parang linta. Linta talaga. At yan po ang mananalong tatlong GCash. Yung makakapagsabi ng tama kung sino yung linta na yun. Yung linta. Sigurado ko, alam nyo na kung sino yung linta na yun. Hindi ko papangalanan, pero yung unang tatlo makakasagot nun, ay may GCash na tigpa 500 pesos. Yun! Alam ko, kilala nyo na yun. Kung sino yung linta na yun. Ayun ay tagapagtanggol. Hindi pala tagapagtanggol, sorry. Tagapagsinungaling ni Marcos. Alam mo, Jiggy, tinanong din natin si former ES Bersamin kung kailan sila huling nag-usap ng Pangulo or kung nakausap man lang niya ang Pangulo about this. Monday night ay nagkaroon daw sila ng face-to-face na pag-uusap. Around 30 minutes silang nag-usap pero again, hindi rin niya idinitalye kung ano yung kanilang napag-usapan. Jiggy. Itong pinapakita natin na si dating Yusek Adrian Bersamin, na apo ni dating ES Bersamin, ano reaksyon na nakatatandang Bersamin dito sa pagkakadawit ng kanyang apo?
Naitanong din natin nga yan, Jiggy, apo sa pamangkin ni dating ES Bersamin si Yusek Adrian Bersamin. Kahapon, sinabi ni Senator Lacson nga na ginamit umano ni Adrian ng pangalan ng Pangulo para magsulong ng budget insertions. Base yan sa sinabi ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo kay Senator Lacson sa isang tawag sa telepono. Ito, for context also, si Adrian ang sinasabi ni Zaldico na nakausap niya para kumpirma si PBBM ang nagpapasingit noong 100 billion pesos na budget. Pero sabi rin ni Bernardo, posibleng kasama ni dating DepEd Yusek Trigiv Olivar si Adrian nang tanggapin ang bilyong-bilyong pisong kickback mula sa budget insertions. Pero ang sabi ng dating Executive Secretary, hindi niya naiintindihan bakit nadadamay ang kanyang apo. Narito ang kanyang pahayag. Mahal na mahal ko si Adrian para kung sariling anak na. Napakabait na tao yan. Kaya yung pag-i-implicate sa kanya ng masama, hindi ko gusto yan. Hindi ko sinasang-ayunan yan. Jiggy, posible rin daw na konektado ang pagkakasangkot ni Yusek Adrian sa pagpapabitiw sa kanya sa pwesto. Matagal na rin daw nagtatrabaho sa kanya si Yusek Adrian mula pa noong SC days ni Bersamin. Jiggy. Yung mismong issue ng pagkakadawit ni dating ES Bersamin sa budget insertion, anong tugon niya tungkol rito? Ito, Jiggy, for context, sabi ni dating DPWH Undersecretary Bernardo kasi tinanong niya si dating Executive Secretary Bersamin kung paano marirelease itong 52 billion pesos na kickback. Ang sagot daw ni Bersamin sa kanya, we will take care of it. Diretsahang yang itinanggi ni dating ES Bersamin at nagulat daw siya sa aligasyon. Sabi niya, triple hearsay yan. Wala raw siyang alam na iniimbestigahan siya rin ng ICI. Kung meron, lalantad daw siya. Grabe yung mga pangyayari, no? Malupit yung pangyayari, mga kababayan. Ito po ay, sa tingin ko talaga, kawawa eh. Sabi ko, sa tingin ko lang ito yung galawan ng mga bangag. Oo. Bakit galawan ng bangag? Ang galawan ng... meron ba kayong kaibigang bangag? Meron kayong kaibigang lulong? Yung mga may kaibigang lulong, alam niyo sinasabi ko. Ang kaibigan yung lulong, TH yan. Diba? Tamang hinala yan. Hindi lang tamang hinala, mga kababayan. Ang mga lulong po, tamang hinala, wala na sa hulog. Yung basta lang makabanat. Basta lang makadiskarte ng kung ano-ano. Sablay baga iba. Ika nga. Kung ano-ano na lang ang ginagawa. Kasi nga, tamang lulong eh. Lulong talaga eh. Yung nangyari dito kay Bersamin, ito eh. Para bagang diskarte ito ng mga taong bangag. Yung parang, siguro, maganda siguro, sibakin natin ito. Para yung bang gano'n na parang hindi nila iniisip, tao rin yan. Hindi nila iniisip na kaibigan nila yan. Hindi nila iniisip na pinagtanggol tayo nito, tinayuan tayo nito. Hindi nila iniisip yung benefit nung reputasyon ng tao na ito ay masisira sa pamilya nila. Hindi nila inisip na malaki natutulong nito kasi ito ay isang pinipitagang dating justice. Di ba? Hindi nila naisip yan. Basta sa kanila, andyan ba yung natin, yung Coca-Cola natin? Dito. Tanggalin na natin. Sige, tanggalin na natin yan. Walang kwenta yan. Para may issue. Ganun ang bangang eh. Ganun ang mga lulong eh. Di ba? Kaya nga, alam mo, ang lulong kasi, na yan? Unreasonable. Yung mga diskarte niya, nonsense na wala nang kwenta. Unreasonable na bahala na si Batman. Di ba? Ganun eh. Bakit daw na madawit pero wag na raw siyang abalahin. Madali naman daw mapatunayan na wala nga siyang kinalaman sa insertions. Never daw niyang hinawakan ang anumang budget. Pakinggan natin ang kanyang pahayag ukol dito. Kahit na sino ang mag-connect sa akin dyan, ay hindi niyo dapat paniwalaan yan. Saka hindi ko kausap yung mga yan na sinasabing kausap ko, like Mr. Bernardo. I will be able to defend myself very easily. Sinaktan na nila ako pero hindi ako yung tao na palahigante. Respetuhin ko sila. Alam mo, kuha ko sa inyo, magsalita na kayo.
No? Magsalita na po kayo. Tell all ang nalalaman ninyo. Alam ko ano kasi, maaring iniisip nito, pag nagsalita ako, madamay ako. Pwede kasi bilang executive secretary, kung ikaw may alam tapos di ka gumawa ng hakbang noon, baka sisihin ka. Kasi alam ko na kaagad ang sasabihin eh. Parang sinasabi ni Auntie Claire, pag halimbawa lang, uunahan ko na si Auntie Claire alam ko utak yan. Pag sinabi niyang, hindi, may nalalaman ako tungkol dyan sa insertion kasi ganito. Ang sagot kagad ni Auntie Claire, alam ka pala bakit di mo sinabi nun? Ba't ngayon lang? Ganyan ang style nila Di ba? O ba't alam mo pala, di mo sinabi nun? Ba't ngayon lang? O, ibig sabihin, naninira ka lang. O, political ka lang. Tapos bilang hahanap sila, hanapan nyo nga ng connection niyan sa mga Duterte? Dati sila nagkape. Konektado na kagad kay Duterte. Dati sila nagkape, kaya... Ganyan yan eh. Yung style ni Auntie Claire pang pang tambay. Alam mo yung tambay sa kanto na basta makagawa ng kwento. Yung kwentuang lasing. Gusto nyo malaman kung paano ang kwentuang lasing? Tanungin nyo si Jay. Si Jay Guevara. Pag may amats na yan, maoy na yan. Kung ano na sinasabi niyan. Diba? Pero sakyan nyo lang. Ganun talaga buhay. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Jiggy. Yan pong ulat ni News 5 anchor Cheryl Cosim live mula sa TV5 Media Center. Ayun. Mga kapatid, Ayan na nga sinasabi natin. Alam mo, sabi ko nga sa inyo, ang tindi ho nangyari. Talagang ang tindi ho ng pangyayari na ito na wow, di ba? And marami pa mangyayari sa mga susunod na araw. Tangina. Marami pa mangyayari sa susunod na araw. Hindi yung USB Ay na USB na naman. Ayop yung USB na yan eh. Tigil nyo na yan. Sa mga hindi ko nakakaalam, dun sa lintik na issue ng USB na yan, ha? Para lang, kasi baka iba dyan. Ano ba yung sinasabi ni Banat Bay na USB? Kasi ganito yan. Ako rin actually, hindi ko rin alam yan. Personally, nakikita ko lang sa mga status nila Joey yan at saka nung iba pa na nakikita ko, may putang inang USB na yan. Nabibuisit na ako. Meron bang dyan? Scandal? Kasi kung may scandal, tingnan nga natin kung totoo. Diyan lang naman mahilig ang mga Pilipino eh. Pag may narinig na scandal, pasa na malaman natin kung ano ba yung scandal. Tinanong ko ngayon si Cathy, sabi ko, nung pa yon. Sabi ko, ano ba yung USB na yan? Sinasabi nila. Honestly, lalo nga kung hindi naliwanagan sa sagot niya. So sabi ko, okay, sige. Ayaw mo na yung USB. Hanggang nalaman ko na yung USB pala na yun, meron daw pinangako si Cathy Binag na USB na laman ng mga kasama ni Marcos, bla bla bla, ganyan, video. Okay, sabi ko, sige. Ayaw daw ilabas. Okay. Yan yung issue ng kabila. Ayaw daw ilabas. At ngayon, may hinirit daw kasi tinanong ko may hinirit daw si Cathy ngayon na yung USB ay something na, yung confession ni Amy ay kinukonfirm lang daw yung laman ng USB. Sabi daw ni Cathy, I do not know. Honestly, hindi lumalabas sa feed ko si Cathy Binag. Ewan ko, binlakata ko. Biro lang. So ngayon, itong kabilang kampo naman, sabi niya, ilabas mo na yung USB, ilabas mo na. Hanggang nung nakita ko, nagsasagutan na naman itong mga to, na-imbiyer na ako. Again, I can face them at sabihin sa kanila, pwede ba lintik na tigil na yan? Ayan USB. Kasi nagpapataasan na lang ng ihi Nagpapataasan na lang ng ego I mean, ayoko sabihin na may masama sa kanila. Wala. Lahat yan nakakakilala except si Tio. Hindi ko pa nakausap si Tio ng personal. Pero ang akin kasi, I understand where you coming from. Wala akong judgment sa inyo. Wala. Okay? Kasi hindi ko naman kayo personal. Wala naman ako narinig na personal na siniraan nyo ko. So wala akong pakialam dyan. Okay? Ang akin lang, there is a higher issue. And that issue is much, much higher than any issue ng awayan ng mga vlogger.
may nag-comment doon sa aking personal account. Sabi, bakit nung panahon ni Maharlika hindi mo pinipigil yung bangayan ni Joey at nila Maharlika o whatsoever? Kasi po, nung time na yun, okay lang, di magbangayan sila. Wala pa yung issue ni Aimee. Yung issue ni Aimee, yung issue ni Zaldico, at yung issue ni Bersamin, isa ang patungo. Ito yung momentum. Diba? Momentum na ito. Tapos biglang sisingit yung mga maliliit na issue ng awayan ng vlogger. Kaya ako nakapagsalita na kasi alam mo kung bakit? Kita nyo nagte-trending yung aking sa personal account. Bakit? Kasi yun din ang nararamdaman ng karamihan na tunay na DDS. Yun ang nararamdaman. Toxic na. Ako natotoksikan sa awayan ng mga vlogger. Toxic na. Hindi ako natotoksikan dun sa tao, ha? Natotoksikan ako dun sa awayan. Not the person, but the action of ganunan ng ganunan. That's toxic. Kaya tuloy yung mga tao natotoksikan na rin. At basahin nyo yung mga comment dun sa aking personal account sa FB. Makikita ninyo. So umaagree sila sa akin na toxic na talaga yung awayan na yan. Kaya please, stop it. Pag hindi pa kayo tumigil dyan, baka mamaya yung mga Duterte supporter, lumayo na sa inyo. Na ayoko sana. Kasi maganda naman yung pinaglalaban ninyo. Sana lang ho. Kasi baka mamaya, damay-damay na ito. Lahat na lang, putang ina, ang toxic ng mga Duterte vloggers. At the same time, alam ko iko-content ito ng mga bayarang vlogger ni Marcos na walang content kasi bobo nga. Alam mo, eto sabi nga nila, nakalimutan ko na yung quotation na yun Yung mga may hinang tao, yung mga walang alam sa utak, ang pag-uusapan niyan yung chismisan. Kasi nga, hindi nila matarok yung mga tunay na issue. Kaya papasok na lang sila sa chismisan. Ganyan yung mga bayarang vlogger ni Marcos Yung mga tanso vlogger, kita nyo, puro chismis. May madidemanda nga daw. Hindi ko alam kung sino yun Hindi ko kilala yung vlogger na yun Pero nung pinanood ko yung news ng SMNI, abay, pumasok na rin sa chismisan. Chinismis na si Atty. Torion daw may angel of death. Gago! Tanginang chismis siya, sabi ko. Una-una, walang angel of death. Ha? Tapos, pangalawa, si Atty. Torion na napaka dalubhasa sa batas, napaka respected na abogado at dekano ng isang university, tapos respetado, tapos papasok sa ganyan para lang makagawa ng chismis kasi nga bobo yung vlogger. Pag bobo ang vlogger, ang pag-uusapan chismis. Tanungin ko kayo mga nakikinig sa akin. Di ba marami nga sa inyo naiinis pag pinapatulang ko ito mga ito? Kasi alam nyo na maganda yung pinag-uusapan natin dito. Malalim man ang usapan natin dito. Kasi malalim na tao kayo. Ang mga natutuwa lang sa chismisa, mga mabababaw na tao. Ngayon, sa pagpatol ko bang ito, nakikisali ko sa chismisan? Hindi. Sabi ko, pinag-isipan ko na maigi ito. Papatulan ko na ito mga to para once and for all, stop. Pag hindi pa kayo mag-stop, sasalsalin ko talaga kayo. Maniwala kayo sa akin. Nakakasira na Hindi yung nakakasira kayo personal I mean yung tao. Nakakasira yung action nyo. Nakakasira yung parinigan ninyo. Kaya babanatan ko na kayo. I mean, hindi kayo. Yung action ninyo. Just to be fair. Kaya kung sino pa ang magparinig, starting today. Today! Ano ba ngayon today? November 20. Pag nagparinigan pa kayo, iko-content ko talaga kayo at aaraw-arawin ko kayo dito hanggang hindi kayo tumigil. Hindi ako kampe kahit sino man. Pare-pareho kong kaibigan yan.
Ayokong masira ang aming pakikipagkaibigan sa mga yan. Pero, ayoko po yung ganyan. Nakakasira. Pag nakakasira na, sabi nga ni Banat Bay at ng Banateros, pag tama, palakpakan, pag mali, banatan. Yun. Kahit kaibigan ko pa. Tandaan niyo yan. Ilagay niyo sa kukote ninyo. Kahit kaibigan ko pa, pag tama, palakpakan, pag mali, banatan. At eto na nga, pag-usapan natin ng iba pa. Kasi eto may mga sinasabi pa po itong ibang, itong news na ito. Yun. So ano po masasabi ninyo dito sa video nga ni Zaldico? Yung sinabi ni Zaldico na yan, nagulat ako kasi nung una, if you recall, lahat po ng statements ko, ang sinasabi ko, si Speaker Martin Romualdez, imbestigahan ninyo. Huwag naman yung nangyari, si Gutesa nagsalita, siya na yung iniimbestigahan. Hindi pinatawag yung 19 na nagpapantay. Nandyan pa naman sila. Hindi tinawag si Mark Teksay. Hindi tinawag si Paul Estrada. All of a sudden, si Gutesa na yung may problema. Isa nga yung witness At saka sa lahat ng witness, kasi nga, gusto nila magkaroon ng fear factor. Pag witness ka, huwag ka na magsalita or ikaw ang ikukulong, sisirain ng reputasyon, bababuyin. Yun yung kanilang peg ngayon Pag nagsalita na may alam dito sa flood control project, bababuyin ka. At pag nagturo ka kay Marcos o kay Romualdez, bababuyin ka. Pero kung ang banat mo lang, doon sa mga nasa baba, yan, gagawin kang bayani. Yan ang peg nila ngayon. Yan ang kanilang formula. Pag nasa baba lang ang sisisihin mo at ituturo mo, bayani ka. Pero pag titirahin mo na o ituturo mo na si Marcos o si Romualdez, uusigin ka, bababuhin ka, sisirain ang reputasyon mo. Ganyan na nangyari ngayon. and madalas to sinasabi ng lahat ng tao, siya yung least, wala siyang natanggap na pera, hindi siya congressman, hindi siya senador, hindi siya politiko, hindi siya contractor, hindi siya DPWH. Wala nga siyang wala siyang interes, wala siyang kikitain dito sa kwentuhan na to. Hindi naman siya naiipit Talagang konsensya lang ang nagdala sa kanya na magsalita sa Senado. So nung nagsabi si Zaldico na presidente na involved, doon ako nagulat. And ako, naniniwala, well, of course, the president has to defend himself, paliwanag niya yan. Pero ito mga nangyayaring to, at yung pag-iipit na ayaw na imbestigan si Martin Romualdez, yung narrative sa Senate, at saka yung nangyayari sa ICI na puro mga maliliit na kontraktor, I'm sorry, hindi maliliit, mga maliliit na empleyado ng DPWH, at saka yung mga kontraktor lang na damay, parang iba naman yan. Hindi na yan ang tamang kwento. So Kong Mike, ito, you mean to say si Gutesa, itong kalat ng pahayag niya, what is he asking for in exchange? At the very least, at least the security of his family. Is that something that you can provide him with? Or he's really out of your hands? Nung lumapit siya sa'yo, he must have also felt something na why he came to you, no? Ano yung, was there a third party? Kilala mo ba siya from before? Sino nag-introduce siya sa iyo? At saka, yun na nga, no? Anong kapalit? Whether monetary or at least his security man lang. Pati yung nagpakilala sa akin yan, is a friend from UP. Hindi politiko, walang political involvement, walang alam sa lahat. Sabi lang niya, pakinggan mo to, tingnan mo kung ano. So, nung nagkwento na si Gutesa, and yun, sinabi niya na lahat, nung kwento niya, sabi ko, sandali, mas maganda ikwento mo yan kay Senator Marcoleta. In fairness, walang inihingi si Sergeant Gutesa. Not even security? Not even security. Ang nangyari pa nga dyan, in fact, today, as I'm talking now, na-secure na namin yung pamilya. Kasi nung una, hawak nila si Gutesa. So, ang feeling ko, safe, di ba? Protected nila. Pagkatapos, yung mga kaklase, yung mga kamista, yung mga kamista ni Gutesa, tumutulong naman, nagbabantay sa pamilya ni Gutesa. Ngayon, nung nagsalita na si Zaldico na
totoo yung sinasabi ni Gutesa, then una pala yung recantation, yun ang nag-worry na ako. Sabi ko pinasabi ko sa pamilya na magtago na sila. Ang pamilya ayaw naman. Kasi ang worry siguro nila, baka pag nawala din sila, may mangyari kay Gutesa. In the case of Gutesa, ayaw din naman siguro niyang, gusto niya, nalolocate niya yung pamilya niya. Alam niya kasi, takot din sa may mangyari sa pamilya niya. Pero lumabas si Saldico, sabi ko, pakisabi, wag na. Magtago na sila, parating na lang kay Gutesa in one way or the other na safe na yung family kasi mahirap na ho yung sitwasyon eh. Sabi nga nung family, masyado nang dumami yung pumapaikot. And the family doesn't even want to talk, di ba? Kasi hanggat wala sa kanila si Gutesa, hanggat hindi safe si Gutesa, ayaw din nilang gawin to jeopardize his safety, to jeopardize his life. Ayun. Ayun na nga po at isa sa mga sinabi ni Defensor ay ito. Ito, panoorin niyo ito. So, itinakda po yung aligasyon na mga nilabas ninyo sa kasagsagan po ng flood control scandal. May mga political analysts po tayo nagsasabi, this is kind of a political maneuvering on your end. What can you say about that, sir? Well, first of all, for so many years, hindi ako nakisali sa ganyan. In fact, Senator Marcoleta can verify this. He even invited me to be a nominee of the party list when they ran in 2022. Sabi ko, ayoko na. I'm sorry. 2025. 2025. Sabi ko, ayoko muna. I want to focus on what I'm doing right now sa private life ko. And then lumapit si Gutesa. Sinabi niya, kinuwento niya sa akin na ito po yung nangyari dyan po sa Valle Verde. Dyan po namin inipon lahat ng pera. Pagkatapos nagdi-deliver po kami. So, ang tanong ko, ilang beses nangyayari yan? 3 times a week. Saan nyo dinadala? Wala po dyan sa Valle Verde. Dinadala namin sa bahay ni Saldico. Pagkatapos po, dinadala namin sa bahay ni Speaker Martin Romualdez. So, sa akin, iniisip ko, pag hindi ako nagsalita dito, pag hindi ko pinresent, hindi magsalita, kung hindi ko pinresent si Sergeant Gutesa kay Senator Marcoleta, yung konsensya ko naman na may alam akong nangyari sa bansa natin, may alam akong nangyari, at ito naman yung nanggaling din kay Gutesa na doon pala sir napupunta yung mga pera ng flood control. Mga ganito nangyayari. Pinahapo yung mga kamag-anakan namin. Yung isa po namin kasamang sundalo, yung pamilya niya, wipe out po yung bahay. So, wipe out sa Bicol, taga Bicol daw, sabi niya, dahil nga daw binaha. So sabi niya, so iniisip ko, kailangan nitong marinig ng Blue Ribbon Committee. At that time, si Senator Marcoleta was still the chairman of the Blue Ribbon Committee. So, nung nag-usap sila, actually hindi na siya chairman noon. Kasi the next day na yon nangyari. It was about, natapos kami ng 6 p.m. nung final na. Tapos, next day, lumabas si Sergeant Gutesa at sinabi niya na yung kwento niya. Marami siyang kwento. Alam mo, marami siyang kwento about, yung binanggit ko na yung iba, yung DOH, may binabanggit pa siya doon sa mga media. Pero sabi ko, Sarge, siguro maganda focus tayo sa flood control. Yan yung issue ngayon, yung delivery ng pera. And yun nga yung pinakita niya doon na ilan yun? 48 suitcases. 48 suitcases na more or less may 48 million each suitcase. So isang delivery 2.5 billion. At sabi nga niya minsan mas maliliit pero 3 times a week. So ano to? Ano nangyayari sa pondo ng bansa? Saan pupunta yung pera natin? Tsaka bakit ganito? From the appropriations to the speaker, at the time ganun nangyari. Pero itong lumabas si Saldico, sinabi na nagdi-deliver kay President Marcos, sabi ko, grabe na to. Kaya pala the whole time ganito yung nangyari, ang Pangulo involved mismo sa nangyayaring korupsyon, sa nangyayaring nakawan sa gobyerno. So kung Mike, ikaw, nung lumapit sa iyo si Orly Gutesa, you took his word for it. You're very discerning. You're a politician. You know how to read people. What made you believe that he's credible? What proof did he show? Aside from the affidavit, na even the affidavit is questionable because nga yung pagnotaryo, So ikaw, ano yung naging basa? What led you to believe na credible siya na witness or credible yung kanyang salaysay? Yung kwento doon, in fact, nung nagsalita na siya at sinabi niya na. Bakit po natin ito dinidiscuss para lamang po sa kalaman yung ba't ko pinapaano sa inyo ito? Importante po kasi ito Isa sa mga sinabi ni Zaldico ay yung confirm yung si Gutesa. Okay? Bago pa nila sirain, kasi sinabi rin nito ni Defensor
na magre-recant na si Gutesa dahil nga tinakot daw di umano at kung ano-anong pagbabanta ang ginawa sa kanyang pamilya. So, one of these days, lalabas po yung recantation ni Gutesa. Okay? Linawin natin yan, ha? Number 1, dapat kung lumabas yan, imbitahan sa Blue Ribbon para ni Marcoleta. Diba? Kasi alam naman natin, madaling magsabi. Pero yung ikaw ay magsinungaling, pag ikaw hinarap sa abogado, malabo. Kasi imagine niyo nagsalita si Gutesa, tinuro niya si Romualdez. Ano nangyari doon sa Blue Ribbon Committee ni Lacson? Wala nagtanong sa kanya. Halos iilan lang. Tapos ngayon, kesyo nag-resign pa si Lacson, di ba? Tapos yung pala, babalik din naman pala. Di ba? Ngayon, nag-recant. Tingnan na, magre-recant, sabi nito ni Defensor. Ngayon, aalamin natin, di ba? Pag na-cross-examine na ni Marcoleta sa Blue Ribbon. So, dapat, ang panawagan natin, kung matuloy yung pagre-recant ni Gutesa, imbitahan ng Senado para ma-cross-examine siya. Tama, mali? O, yun. So, importante yan. At the same time kasi, confirm, di umano, according kay Zaldico, yung ginawa na pag-deliver ni Gutesa. Kaya nga naalala nyo, nasilip ko, di ba? Sinabi ko noon din sa inyo, nag-deliver si Gutesa sa BGC kay Zaldico at kay Romualdez. Tapos, may binanggit siya doon na nag-deliver din siya sa may Malacanang, malapit doon. Kasi marami mga bahay doon sa paligid ng yung mismo sa kalsada ng Malacanang may mga bahay doon. Nag-deliver siya doon sa isang bahay doon na para daw kay Romualdez. At ang tanong ko that time was, merong bahay si Romualdez sa BGC, bakit pinadeliver doon sa Malacanang? Diba? Ano sagot? Yung sagot ni Zaldico na mismong si Marcos tumatanggap. Di ba? Yun po yun konektado. Kasi ang hirap po nung walang nagko-collaborate ng kanilang kwento. Ngayon, dun pumapasok yung kay Senator Amy. Kasi si Senator Amy naman, pinasok niya na ganyan ang nangyayari, napapabayaan ng nakawa, napapabayaan dahil nga lulong yung kapatid niya. Yun. Gago! Kaya importante na maunawaan natin ito kasi pag hindi natin na maunawaan ito, mawawala tayo sa kwento at guguluhin tayo ni Lacson. Si Lacson po kasi, may bago siyang paandar. Ang paandar niya ngayon, na kesyo daw, ginamit lang yung pangalan ni Marcos. Nung dalawa, may binanggit siyang dalawa. Whoever that person is, wala akong pakialam. Yung dalawang daw yun, na ang posisyon lang mababa, hindi nga sekretary, Yusek lang. Yun daw ang gumamit ng pangalan ni Marcos para i-deliver yung bilyon-bilyon. Tangina, kung ikaw nga mangungutang ng 1 milyon lang, o kahit nga 100,000, at gamitin yung pangalan mo, oy, sabi ni ganito, ibigay mo daw sa akin yung utang mo na 100,000. Di ba? Hindi mo yun. Hindi mo paniniwalaan agad-agad yun. 100,000 pa lang yun. Kung paano kung 1 milyon pa? Paano kung 25 billion pa o 50 billion pa? Tapos maniniwala ka lang ng basta-basta? At, okay, sige. Sabi ba ni Marcos? Sige. Ito pera, 25 billion. Sinong tanga? Alam ko naman, hindi naman siguro ganun katanga si Zaldico para magbigay ng 25 billion na nanggamit lang ng pangalan ni Marcos. Ano yun, tanga ka? At ikaw, mismo, halimbawa laang, papayag ka ba ng ganun? Diba? Yun ang pinakatanga, stupid na narinig ko na dahilan. Ewan ko dito kay
kay Lacson kung saan-saan niya nakukuha yung ganyang kwento. Napakasinungaling talaga. O eto, Yung pangalan po ni Speaker Martin Romualdez, kasi hindi na natin mapagkakaila yung relationship niya sa presidente, first cousin at malapit na malapit. Kanina ito nga, binasa na po namin, nagsabi na po si Ombudsman Remulla na by December 15, may mga makukulong na, may mga arrest warrants na daw by 3 sitting and 2 ex-senators. Pero the name of former Speaker Martin Romualdez seems to be missing, na marami po talagang hinahanap yung kanyang pangalan. Ano po ang inyong sa palagay ang mangyayari po dito? Well, una sa lahat, obvious naman yan. Siyempre, iba yung tinitignan sa tinititigan. Kapag ikaw... ang ganda nun Iba yung tinitingnan sa tinititigan. Lalo yung pag may dumaan babae. Iba yung napag ganun ka lang. At saka yung tinitigan mo, yari ka sa jowa mo. Di ba? Tama, mali. Nasa administrasyon, syempre mas meron kang protection, and you have to understand na ito pang ating ombudsman ay isang politiko, hindi naman ito. Yun. Actually, siya lang yung politiko na naupo na ombudsman. Correct. Yung mga iba, dating maestrado, ika nga walang alam sa politika at sa ika nga laro nito. So, syempre, marunong din lumaro itong ating bagong ombudsman. And definitely, those who are still considered na ika nga ay kaalyado ng administrasyon, may protection sila. Yun kasi yung mali dyan, mga kababayan Di ba yung naglagay ng isang public official o ng isang ombudsman na supposedly mag-uusig, di ba, dun sa mga quote-unquote corrupt na opisyal. Abay, ang nilagay, alam naman natin ng karakas na si Remulla. Paano magiging confident ang taong bayan kung ganyan? Kaya isang malaking katarantaduhan po yung paglagay dito kay Remulla sa ombudsman. Kaya tingnan ninyo, yan, iniimbestigahan si Saldico, pero si Romualdez, hindi. Ay, nako po. So understandably, hindi niya masyadong iipitin siyempre itong si Speaker Romualdez. Pangalawa, and this is something naman na nakakatulong din sa kanya, wala pa rin talagang diretsang ebidensya kasi na magdi-link doon sa Speaker. Meron sana kay Gutesa, but we have yet to see him. Kailangan ika nga di-surface siya. Kailangan magbigay siya ng testimonya uli. Kailangan magpa-interview siya. Kailangan sumailalim siya uli sa proseso. Kailangan mag-submit siya ng affidavit para magkaroon ng tinatawag na testimonial support. Other than that, yung sinabi niya sa Senado ay hindi pa ika nga ganap. Yung namang binigyan ni Saldi ko naman, as I said, hindi din naman admissible yun. So napakaraming bagay na nakakatulong din kay Romualdez, because at the end of the day, hindi naman pwedeng demanda ka dahil sa iniisip lang natin. Dahil parang feeling ko ginagawa niya ito. Imposible naman. We're still evidence-based. Kasi kung hindi tayo evidence-based, di kahit yung inosente pwede nating i-demanda, hindi ba? So siguro, yung unang nakikita ko talaga dito, depende na lamang yan kung magbabago ihip ng hangin. Alam mo naman, merong mga puwersang hindi nakikita sa ganitong klase mga usapin. Hindi ba? Ano ba yan? Puwersa ba ng demonyo yan? Totoo naman Gago! May puwersa ng demonyo lalo na pagka lulong ka sa droga. Tangina, makikita mo yung mga demonyo dyan Di ba? Ganun talaga. Kaya nga, antayin natin yung puwersa na yun. Pag yun, puwersa na yun, panahon mo na. Ganun, yari ka. Di ba? Ibig mga ganun. Recently lang, merong kinanana naman ng demonyo. Dahil na-OD. Kahit anong ganda mo dyan, pag ikaw na-OD, wala. Yari ka. Politika ito di syempre, ganun talaga yan. Isipin mo, halimbawa, for some reason, ma-impeach si BBM or umalis siya sa pwesto at mapalitan siya ni VP Sara Duterte bilang Pangulo, di panibagong ihip ng hangin na naman yun. Yung mga hindi naiipit ngayon, maiipit naman. So, ganun talaga yung politika. So, it's good for him na kaalyado siya ng administrasyon. Otherwise, di isa na siya sa malamang ay naiipit ngayon. Siyempre, kinokontrol nila ang lahat ng bagay na yaan.
Yun, totoo yan. Siyempre, kinokontrol na nila lahat ng bagay na yan. Ako po, patay tayo dyan. Mabigat yung mga ganyang binitawan nitong tao na ito. Alam nyo mga kababayan, hindi naman sa nangaano, pero nangaano na rin talaga tayo. Hindi kasi napaka-obvious po ng mga nangyayari sa ganitong mga panahon eh. Ito na po yung sabi nga nila, 'di ba, na natataranta na ho sila at talaga namang dahil sa taranta nilang 'yan, bakit hindi imbestigahan itong si Romualdez. So, yung mga issue tulad nitong kay Bersamin, kanila hong pinapalaki yan, di ba? Na para bagang ang dating, alam mo naman, si Senator Ping Lacson, ang bagong tagapagtanggol ni Marcos, ay talaga namang alatang halata yung kanyang galaw na idinidiin yung mga nasa paligid lang. Paulit-ulit na yan pattern mga nasa paligid lang at ayaw tuntunin yung talagang may sala. Ganito lang kasimple ho yan Hindi ho natin sinasabi na si Zaldico ay siya may sala. Hindi natin sinasabi yan. Hindi rin natin sinasabi na siya ay malinis. Hindi natin sinasabi yan. Ang sinasabi natin, yung paglabas ni Zaldico, abay sana, bago kagad natin sinaraduhan, di ba? Bago natin sinuplak, bago natin sinabing, ganito, inimbestigahan. Iba ho itong si Lacson, may pagkatapos niyang marinig si Zaldico, meron kagad siyang konklusyon. Kaya tuloy nabibintangan ng tagapagtanggol ni Marcos. Sana man lang pinakinggan niya, aalamin natin, iimbestigahan natin. Hindi inakusahan kagad na tila nagsisinungaling. Di ba? Yan yung kanya sinabi. At ang matindi pa nito ginawa na nila yan kay Gutesa. Si Gutesa din, ganun din. Nung nagsalita, instead na, sige, iimbestigahan natin yung sinasabi mo kung tama ba o mali. Hindi ganun Ano ginawa? Kesyo yung notaryo, pinalaki. Alam mo naman sa Pilipinas, ang notaryo talagang hindi naman yung abogado humaharap, hindi nga pumipirma yan. Ganyan sa Pilipinas, tanga ka na lang kung hindi mo alam yan. Totoo, tanga ka kung hindi mo alam yan. Ganun sa Pilipinas. Ano yun, yung abogado nandun? Wala! Pumipirma niya, sekretary na lang nila. Tapos yung tatak na lang, yung seal na lang ng abogado nandun. Di ba? So siniraan na nila si Gutesa. Tapos nung lumabas si Zaldico, kesa na pinakinggan, hindi rin pinakinggan. Kesyo nagtuturo. Hindi, ginamit lang ang pangalan ni Marcos nitong mga Yusek. Yusek gagamit ng pangalan ni Marcos? Kaya nga 'di ba sabi nito ni Lucas Bersamin, si Lolo. Lolo kasi to nung Adrian Bersamin yung anak ko, hindi ganyan yan. Ay, anak ko, yung apo ko, hindi ganyan yan. At may napakinggan pa akong isang interview. Interview ng opisyal ito ng gobyerno. Nakakalimutan ko na yung pangalan na yun At ang sabi niya, tutoy pa daw itong si Adrian. Hindi ganyan yan na magre-represent. Yung hindi ba, bagabat hindi yung maglalakas loob na i-represent si Marcos at sabihin, asa na yung parte ni Marcos dyan. Hindi ugali daw ni Adrian ito. Yun ang kwento ng isang opisyal. Nakalimutan ko na yung dating nagtanong kay Marcos doon sa SMNI. Di ba? Hindi ho Ngayon, opisyal yun Hindi ho yun hindi ho yun oposisyon. Opisyal ngayon yun ng gobyerno. Pero alam niyo ibig ko lang sabihin. Ano ibig ko lamang pong sabihin mga kababayan? Sana. Yun lang sana. Dalwa ang puso ko. Sana hindi ko naman sinasabing sang-ayunan ninyo si Zaldico. Hindi yan ang sinasabi natin. Ang sinasabi natin, sana inimbestigahan nyo muna yung sinasabi ng tao. Hindi kagad kayo nag-conclude. Akala ko ba kaya nga may hearing para imbestigahan. Tapos nag-conclude kagad kayo.
Tama, mali. 'Di ba? Nag-conclude kagad kayo eh. Yun ang mahirap eh. Sana inintindi nyo muna, tinanong nyo muna nagpadala muna. Ngayon, ipit na. Tila bagang ang weird eh. Dati, hinahanap ninyo yung mastermind. Tapos pinauuwi ninyo si Zaldico para sana isiwalat ang kanyang nalalaman. Nung sinabi niya yung kanyang nalalaman, sinabi nyo na kagad, hindi, sinungaling ito. Ginamit lang ang pangalan ni Marcos, political hulang ito. Ganun kagad ang ginawa ninyo. Mali ho yun, mga kababayan. Hindi ho tama yun. Dahil dyan, Lacson, halatang halata yung ano ba, dahil ba, ewan ko nabanggit kasi ni Soto dati, magre-retire na daw siya, si Soto. Since partner mo yan, baka naman magre-retire ka na rin. At kailangan mo na ng retirement pension. Hindi natin alam. Kasi uso yan, di ba may naririnig tayo nun? Pagka nagre-retire ang PNP chief, merong, o kaya AFP, naririnig lang naman natin Hindi ko sinasabing totoo. PNP chief o AFP chief, merong tinatawag na pabaon. Hindi kaya naghahanap ka ng pabaon, Senator Lacson? Para i-ano mo yan? I-ganyan mo kagad? Kasi sarado na kayo. Yun ang problema. Sarado na kayo doon sa issue ng si Marcos ay mastermind. Kung ganun pala, itigil nyo na lang investigasyon. Tigil nyo na yung Blue Ribbon, walang kwenta. Naggagaguhan na lang kayo dyan sa Blue Ribbon. Hindi, totoo naman, di ba? Naggagaguhan na lang kayo dyan sa Blue Ribbon kung sasabihin ninyo, hindi si Marcos ang mastermind. Wag na tayo mag-imbestiga. Isarado nyo na lang Blue. Mas maganda siguro isarado nyo na yung Senado. Dahil wala naman kayong kwenta. Gago! Ang ganda nga na sinabi ni Zaldico eh. Honestly, ang ganda nung kanyang sinabi. Ano sabi ni Zaldico? Alam niya na kung ombudsman ang mag-iimbestiga, medyo sablay kasi alam naman natin, si Remulla, sip-sip yan sa mga Marcos. At alam naman natin, ang tindi ng bendalo ni Marcos dyan sa pag-appoint kay Remulla sa ombudsman. So sabi niya, may tiwala ako sa Senado. Buti pa siya may tiwala. Kayong mga senador, lalong-lalo ka na Lacson. Unang bitaw pa lang ni Zaldico, wala ka ng tiwala. May pambihirang buhay, Tigil na. Tigil na yung Blue Ribbon. Isang moro-moro lang yung Blue Ribbon na yan. Gaguhan yan. Isang malaking katarantaduhan po yung Blue Ribbon na yan, ito, pakinggan lang natin ito. Sandali, Yung pangalan po ni Speaker Martin Romualdez, kasi hindi na natin mapagkakaila yung relationship niya sa presidente, first cousin at malapit na malapit. Sandali, hindi ata yan ito, sorry. If you recall, lahat po ng statements ko, ang sinasabi ko, si Speaker Martin Romualdez, imbestigahan ninyo. Huwag naman yung nangyari, si Gutesa nagsalita, siya na yung iniimbestigahan. Hindi pinatawag yung... ayun na. Basta alam nyo na yung point na yan. Sinabi na kahit po tayo, yan ang ating patuloy na panawagan. Imbestigahan. Alam mo, para talaga tuloy... Alam mo yung sinabi ni Chis Escudero na the name that you cannot mention, patuloy ninyong pinagtatakpan. Di ba sinabi ni Escudero yan, yung si Romualdez, the name that you cannot mention. Nung minention, parang kulto kayo. Alam mo yung kulto? Yung pag binanggit yung pangalan ng kanilang leader, talagang lahat ng paraan para maiiwas nyo dun sa inyong leader, gagawin ninyo. Ganyan ang ginagawa ninyo kay Romualdez. Hindi, sa bagay, kung ang bihira nga naman, kung ang laki nga naman, bilyon yan eh. Di ba? Bilyon eh. Kaya tuloy, alam mo, ang tanong ng taong bayan is, eto Senator Lacson. Eto, tanong ng taong bayan to
magkano ba? Hindi, magkano ba ang presyo para depensahan mo si Marcos at si Romualdez? Ako nagtatanong lang, at tanong din ng taong bayan yan. Kasi halatang halata tuloy yung na tila kahit sumusuplak na sa mukha natin yung mga testimony, mga nagtuturo kay Marcos at kay Romualdez, todo ka depense. Tinatanong tuloy ng taong bayan, magkano? May natanggap ka ba? Yun ang tanong. Sagutin mo lang, may natanggap ka ba? Yes or no? Kung meron, magkano? Di ba? Ako, tinatanong ko lang ho ito. Hindi ko po sinasabing meron. Nagtatanong lang tayo, magkano ba Senator Lacson? Baka pwede kong pantayan. Hindi, joke lang po, ha? Di ba? Pambihira, oo. Alam mo, no? Sabi nga nila, meron lang ako ikikwento. Ito, kwento lang. Kwentuhan lang natin to. Sabi nila, nangyari na yung rally sa EDSA, nangyari na yung sa INC, wala nang pag-asa. Wag ho kayong umasa sa mga pingtae, tsaka yung mga kakampet. Kakampwet. Alam mo yung mga kakampwet? At saka yung mga teroristang NPA. Wag na kayong umasa doon sa rally nila. Kasi hindi nila pabababain si Marcos. Kasi mas okay sa kanilang lulong na presidente kesa maupo si BP Sara Duterte. Kasi nga, etong mga kakampwet, at etong mga teroristang NPA, sila ho'y mga plastic. Sila ho'y mga hipokrito. Sila po'y mga walang kwentang tao sa lipunan. Yan po yung mga yan. Lumalabas lang yung totoong kulay nila. Kasi tangina, ang tagal-tagal ninyong binabatikos ang mga Marcos nung eto na, nakikita nyo, sumusimbalat sa mga mukha ninyo yung mga ebidensya. Kesa na kesa na ipanawagan ninyo Marcos resign, ayaw ninyo. Bakit? Kasi uupo si BP Sara Duterte kung sakasakali. Tama, mali. So, ibig sabihin, titiisin nyo yung tinatawag ninyong korap, titiisin ninyo yung lulong na presidente, according to Amy, para lang hindi maipwesto si BP Sara Duterte. Ganon kayo katarantado. Ganon kayo kagago. Ganon kayo kahayop. Pakita ko sa inyo, sandali. Nasaan ba dito yon? Ay, na-delete ko ata. Kasi ito yung ipapakita ko sa inyo ugali ng ng mga kakampwet. Ito yung ugali ng mga kakampwet. Pare-pareho sila ng karakas Mukha silang hindi naman mukhang puwet, ikaw naman ba? Ito. Papakita ko lang. Ayan. Tingnan nyo, di ba? Mukhang ayoko na magsalita. Pakinggan natin to. Tingnan nyo. Tonight, we have Senator Amy Marcos going up on stage in INC's rally, accusing her brother or claiming that he uses drugs. What do you make of that? Wala na. Ano na yan? Desperada na yan si Senator Amy Marcos. There's so many things that we can say, but quickly, no? One, it's against Philippines. Tumaba ng todo to. Busog na busog ito, no? Alam natin, pagka ganyan, busog na busog yung mga gayaan. No family culture. Kahit sinong Pilipino, most I would say majority, would not support a sister bashing or siya pa yung mismong naninira sa kanyang kapatid. Wala tayong nakitang ganon. It's unprecedented and most Filipinos will not support that. Of course, legitimate issue ang drug use ng presidente if ever totoo. But doon muna ako sa socio-political or socio-cultural aspect. I don't think that's going to be politically appealing to Filipinos who will hear na yan ang problema kasi sa inyo. Isa kang plastic hipokrito Yung bang sinasabi mo na hindi appealing yung isang kapatid na sinisiraan kuno yung kanyang kapatid. Hindi na nga ho yun ang issue dito. Mr. Anong pangalan nito? Hindi pa kasi ito madisbar tong animal na to. Palsis. Hindi yun ang issue. Ang ganda nga ng ginawa ni Amy kasi sa totoo lang, kasi sabi nung iba, hindi ba politika yan, yung ginawa ni Amy para umangat siya?
Walang aangat sa ganyan. Tandaan mo, kapatid mo yung sinabihan mo ng adik. Kapatid mo ang sinabihan mo ng lulong. Respeto, umangat, maaari. Narespeto ko siya. Pero it doesn't mean iboboto ko siya. At sigurado ko, yung mga Duterte supporter, yung inaakala ninyong madadala, ay hindi ganyan. I don't think so na yung mga Duterte supporter boboto si Amy dahil sa ginawa niya. Hindi. Rerespetuhin siya, oo. Pero yung ganyan, I don't think so. Sa bibig mo na nanggaling, hindi tatanggapin yan ng taong bayan eh. So ano yung ginawa niya? Hindi political yun. Ang ginawa niya is she's trying to save her brother. Yun lang yun. Wala na siyang pakialam sa politika. Wala na siyang pakialam kung ano pa sabihin ng ibang tao. Yang sosyo mo dyan. Wala na siyang pakialam dyan. Ang importante sa kanya, this time, makinig na sa kanya ang kapatid niya. Umuwi na sila, ading. Yun nga, umuwi na sila at magpagamot si Marcos. Ang issue kasi dito, mahal niya yung kapatid niya at gusto niyang, kaya niya ni-rebuke publicly para makinig na sa kanya. At yan po ay even biblical. Alam niyo po ba biblical yan? Yung binanggit din ni Senator Amy, nasa ano yan eh, pag ayaw pang makinig hanggang kaduluduluhan. Basahin niyo sa Biblia. Meron yung ikaw muna kakausap, pag ayaw, unti-unti nang pumapublic, pag ayaw, yung leader na ng church ang kakausap, pag ayaw, talagang sabi nga, hand over to Satan na eh. Para mas yung kanyang pagbagsak ay maaaring maisip niya ang Panginoon. Sa totoo, yung ginawa ni Amy, tama. Ayaw makinig privately ng kapatid niya. So ginawa niya publicly para makinig na. So yun ang motibo ni Amy. Hindi para siraan at hindi para magkaroon ng appeal sa publiko. Ang problema sa inyo mga kakampuet, iniisip nyo lagi, political. Iniisip nyo, paano ba ito? Tingnan mo, halatang-halata sa tono mo, ang iniisip mo, yung political benefit. Walang ganun. Ikaw lang nag-iisip niyan. At saka ano na yan eh, kaya nga number 12 lang na senador, si Amy Marcos, muntik na siyang matalo. Because many Filipinos have seen na parang hindi maganda itong tao na to kasi naninira siya sa sarili niyang pamilya. It's a normal expectation that you would defend your own family. Hindi natin yan ifo-fault sa kahit kanino kasi pamilya yan eh. So it's very weird and different na ginagawa yan ni Amy Marcos. But two, if yan na yung smoking gun or yan na yung gusto nilang pampalaki ng rally, ng mobilization, wala na. Ano na eh, tapos na ang boxing kahapon pa lang. Kasi INC did not produce 1 million warm bodies. INC, INC, hindi daw kayo naka 1 milyon. Galing yan sa mga kakampuet. INC, galing sa mga kakampuet, konti lang daw kayo. DDS rallies or those rallies na calling for the explicit ouster or resignation of Bongbong Marcos. So today, until tomorrow, the DDS bloc, including Amy Marcos, weirdly, kasi Marcos siya, no? But alam natin DDS bloc siya sa Senate, they're still trying to get that critical mass. And the drugs issue will not get it. As a political analyst na to, independent views ko na to, no? Hindi na yan mag-work eh. Kasi lumabas na yan. Nilabas na yan ni Pangulong Duterte noon. Nilabas na yan ni Sara Duterte noon. Nagkaroon na ng issue kay First Lady. They tried to come up with yung cocaine snorting video, which is allegedly AI. It never created that critical mass. Ang last ko na lang masasabi dito, baka matatapos na tayo, no? It reeks of hypocrisy. Sasabihin mo, alam mo na nagda-drugs yung kapatid mo, and yet you campaigned for your brother in 2022. Bakit hindi mo sinusugan si President Duterte na sinabi niya noon na nagda-drugs si BBM? Yan ang kanila, sabi ko sa inyo, yan ang kanilang magiging tono, di ba? Bakit hindi mo sinabi noon? Bakit ganito? Politika eh. Siyempre, ganyan talaga. 'Di ba? Sabi nga ni Amy, umaasa siya magbabago. Kaya nga gusto niyang tumakbo din dahil
Kasi ganun ang bilang kapatid, inasahan mo nung si Lisa Marcos papakasalan, baka magbago, hindi nagbago. O this time, sabi ni Marcos daw, sabi ni BBM, nangako daw siya kay Amy na magbabago na. Kaya pinakilala, kaya kinampan niya. Tapos eventually, in the middle of the campaign, initsipwera na kasi nagdodroga na daw uli. So, alam mo yon, detail by detail, sinagot yung katangahan nitong political analyst daw na to. Hindi, sinagot siya yun di ba? Ayan na yung sagot niya Kasi nga, akala niya magbabago. At yun na sinabi sa kanya ni BBM, nabudol din siya. Ang maganda dito, sabi ko nga sa inyo, honest si Senator Amy. And for me, I respect that. At papalakpakan ko dyan. Yan. Pero, never na parang, dahil dyan, boboto ko na siya in the future. Hindi. Hindi niya na inisip yan. Bakit? Mas lalong hindi siya iboboto ng tao Sa tingin niyo ba sa ginawa ni Amy, boboto siya ng tao? Hindi. So, yung ginawa niya, hindi for political. Yun ay talagang may dahilan. At yan po ay isalba yung kanyang kapatid. Ang hindi ko maintindihan dito sa mga kakampuet. Yan ang tono nila noon. Ayaw nila kay Marcos. Ngayon, kamping-kampi sila. No matter what, wag lang maupo si BP Sara Duterte. So, tiisin na lang natin na may lulong tayong presidente ng 2028, okay? Pero huwag kayo mag-alala. Kasi sabi nung iba, ito, diretso na. Sabi nito, hindi na natin nakuha yung numbers nung panahon ng etong nakaraan sa EDSA at saka yung sa INC, tumigil daw. Okay. Hindi naman yun Tandaan ninyo, hindi ako kasi naniniwala ako. Sabi ko nga sa inyo, di ba, yung 3 araw, it symbolize something. Sabi nga nila, ito, whether you like it or not, pero ako naniniwala ako dito di ba? Sabi nga may spiritual warfare yan. Ano ibig sabihin nun? Basahin nyo, lalo na sa mga nagbabasa ng Biblia. Alam nyo yan. There's such thing as spiritual warfare. Minsan na-delay. Naalala nyo yung sa story nung sa Bible na na-delay yung prayer. Pero dapat, sabi nga doon, tuloy-tuloy lang. Don't stop praying. Diba? Kasi na-delay lang. Bakit? May mga spiritual warfare na nangyayari. Sa tingin ko may nangyayaring spiritual warfare sa Pilipinas. Ito'y gawa na ng demonyo yung nangyayari sa Pilipinas. Ito'y labanan na Kaya nga, patuloy lang natin ipanalangin. And, hindi man makuha ang numero dahil sa marami ang nababayaran. At the same time, yung mga dapat na inaasahan nating gagalaw ay nabayaran din daw. Ganun talaga Bilyon ng pera Mas namantakin mo, bilyon na bayad sa'yo. Bakit ka nga naman babaligtad? Diba? Bilyon Kaya mo na mag-retire niyan. Hindi ka na magtatrabaho kung may bilyon ka na. Tama, mali. Okay lang yan. Pero nandyan pa rin naman po ang Diyos Ang Panginoon po hindi yan natutulog. Nakikita niyan ang mga nangyayari sa atin. Huwag ko kayo mawala ng pag-asa. Malay nyo, one time paggising natin. Yun na yun, di ba? Antay lang natin. May hustisya sa langit. Wala mang hustisya dito sa lupa, may hustisya sa langit. At baka malay nyo nga, one day, alam nyo na, pagising natin, presidente na yung dapat maging presidente, at yung presidente ay kasama na... Sasabihin ko sana kasama na ni Lord, pero feeling ko hindi makakasama ni Lord. Kasama ng demonyo. Pero kaya nga hindi ko sinabi. Hindi ko sinabi yun hindi ko sinabi kasi I do not want to judge any person kung saan siya pupunta. Dahil nasa puso na niya yan. Bahala na sila ni Lord mag-usap dyan. Hindi na natin cargo yan. Okay? So, yun lang po. Maraming salamat po. Magkita-kita ulit tayo sa susunod nating video. Bye-bye!